Pinagtatanong, dito po kasi nakasentro yung sinasabi ko sa inyong talamak at bulok na sistema ng DPWH. Hindi po siya dapat makalampas doon eh. Sayang po. Pero sa mga susunod siya ng pagkakataon, kailangan nakaharap siya rito dahil iisa-isahin ko sa kanya para po makita rin ninyo bilang kayo po ay bagong pinuno ng DPWH. Mamimislead po kayo sa napakaraming pagkakataon. Katulad lang po yung sinasabi ni Senator Amy kanina doon sa mga flagship projects, foreign assisted projects. Deliberately po niyang binabawasan yun eh. Nilalagay pa niyo sa convergence. Alam po ba niyo yung mga convergence projects ng DPWH? Opo, Mr. Chairman. Ano po yun? Ito po yung mga proyektong katwang ng DPWH ang iba't ibang ahensya Katulad po ng ano? ng tourism, ng DOTR, ng agriculture. Katuparan, DOTR, TRIP, DOT, Roll It, DTI, DTI. PNP, DND. Opo. Dito po nalalagay. Ano po ibig sabihin ng SSP? Hindi pa ho ako familiar sa SSP. Hindi rin kayo pamilyar sa CSSP, Hindi din po. STO. Hindi po. Yun nga po eh. Kailangan, hindi ko po alam ko naman fast learner kayo, pero kailangan magmadali tayo. Napakarami po nitong sistemang ito. Ayan, may Dito- statement si Marcoleta mga kababayan ha. Kailangan po magmadali tayo. Okay? So hindi natin biniblame dito si Vince Dizon mga kababayan ha, na kung saan hindi pa niya nalalaman kasi nga sabi natin bagong-bago pa lang. Pero mga kababayan, ang issue dito, dalawa ng malalaking opisyal na nag-resign. Si Secretary Bunuan at ito si Undersecretary Cabral. Ibe Cathy Cabral. Na kung saan mas marami sanang impormasyon na maibigay, lalong-lalo na dito sa mga initials na sa sistemang ginagamit ng DPWH kasi sila yung familiar dito eh. Ito nga, Vince Dizon, bago pa lang, hindi pa siya familiar. Pero dito, na-discover ni Senator Marcoleta na nagkakaroon ng issue. Di ba? So ako personally mga kababayan, hindi ko rin nagustuhan na pina-resign kaagad. Kasi yung una, pina-resign si Manny Bunuan. Nung dumalo sa hearing, edi nagiging excuse na niya. Na kung saan sinasabi na niya na kahit anong sabihin ko, hindi na ako ang secretary. So most likely, ang lalabas sa aking bibig na impormasyon, posibleng hindi ang representasyon or buong representasyon ng DPWH kasi nga hindi na siya yung secretary. Yan yung issue din mga kababayan. Kasi sila lang sana, okay lang sana kung nagiging, anong tawag nito, at least suspension lang sana para habang ginagawa yung investigasyon, pwedeng matanong pa. Representante pa rin sila ng ahensya ng DPWH. Di ba? So ito, kailangan nating magmadali. Kasi ang direksyon nga dito ng hearing mga kababayan, ito yung interpretation ko dito sa sinasabi ni Senador na pala. Senador Marcoleta mga kababayan, na kung pwede, huwag sanang iikot-ikot yung investigasyon. Kasi may lumabas ng impormasyon sa last hearing, di ba? Directed sana towards doon sa mga malalaking tao. Malalaking isda. Ito yung umpisa. Intro ni Marcoleta, dapat malalaking isda yung makukulong sana dito. Para maturuan ng leksyon. Kasi nga mga kababayan, kahit saan mo titignan, kahit sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, kahit sa House of Representatives hearing, yung sa TRICOM, given na yan na yung mga engineers, mga empleyado ng DPWH, may mga kasalanan yan. Mga contractors, may mga kasalanan yan. Involved yan. Given na yan, lumabas na. Ang gagawin mo na lang, mag-file ka na lang ng kaso para talaga makasuhan yan sila. Ang hinahanap natin, kasi hindi yan gagalaw kung walang mastermind. Di ba? Hindi yan yung proyekto, hindi lalabas kung hindi yan malalagay doon either sa NEP or in-insert ng mga kongresista. Kasi yung mga engineers na yan sa DPWH, yung undersecretary or secretary, or sabihin natin undersecretary mga kababayan, nagsasuggest lang naman yan. O halimbawa, ito pagkakaalam ko
Sa district ng Bulacan, anong proyektong kailangan? Ganito, ganito. Nagsasuggest lang yan. Dadaan yan sa sekretary ng DPWH, dadaan yan ng DBM, di ba? Dadaan yan sa evaluation ng House of Representatives. Tapos, magbabay-cam, approval ng Pangulo. Ngayon, ang nagdidesisyon, ano ba yan? Ang nagdi-decide, mas mabuti pang English mga kababayan, ang nagdi-decide, budget hearing, nagdi-decide ang Congress, ito tanggalin. Kasi wala itong silbi, hindi ito priority. Sa Congress at sa Senate, di ba? Ngayon, lahat ng distrito may congressman. At itong mga congressman na ito, meron itong mga priority. So ngayon, diyan natin i-connecta sana yung takbo ng hearing. Ngayon, sino ang nag-suggest ng project na ito? 'Di ba? Halimbawa, yung engineer ng DPWH nang nag-suggest, naglagay sa NEP. Tapos, tanong natin, inapprove ba ng Congress, ng DBM, inapprove ba ng Congress? O hindi, na-approve. Most likely siya yung may kasalanan. 'Di ba? Pero tanong natin, since na-approve, sino mga nakatanggap? Yan, pwede. Meron ng ibang direction. Kasi mga kababayan, ang sa GAA, yung mga proyekto ng DPWH, karamihan din naman yan ay insertions either ng congressman or ng senador. So ito yung pangalawang direction. Sabi ng mga engineers, hindi nila projects ito. Insertion ito ng congressman. Yun nga, tanong, sinong congressman ang nag-insert nito? Tapos, anong nangyari? Diba? Naging ghost ba? Naging substandard ba? Anong nangyari? Kapag substandard contractor, anong nangyari? Bakit ganito? Sinong binigyan mo ng arte? Ganun sana in-expect natin para lalabas talaga yung mastermind. Kasi in the first place, hindi yan papasok sa GAA, sa NEP, sa GAA, or sa BICAM kung hindi dahil ng mga senador, mga malalaking tao na nasa gobyerno, nasa executive at sa legislative, kasi sila yung nag-fund. Hindi naman pwede yung mga contractors ang nagpasok dyan. Yung mga contractors lang ang nagiging daan para kumita yung mga walang kwentang congressman. Di ba? Sa iyan nga, sabi ni Marcoleta, dapat bilisan natin. Kasi pinatatagal dito sa hearing. Ito, sabi ko, conclusion ko dyan sa hearing kanina, nasayang yung 7 oras, mga kababayan. Bakit? Paikot-ikot na lang Paikot-ikot na lang. Tanong dito kay Bryce. Tapos pina-confirm kay Alcantara. Dininay. Tapos pina-confirm dito kay Sims. Tapos ganito. Tanong ulit kay Alcantara. Tanong ulit sa isang engineer. Tanong ulit kay Bryce. Mga paikot-ikot na lang mga kababayan. Kasi nga alam natin, in fact, alam na nga ni Ping Lacson yung informasyon na lahat kasi nag-imbestiga na siya. May informasyon na siya. Ang gagawin na lang sana, submit na lang ito. Ito, DOJ. Imbestigahan ninyo. Ito yung informasyon ko. Move on na tayo sana doon sa kung sino yung mas malaking isda. Kasi habang tumatagal mga kababayan, itong mga malalaking isda, nabibigyan ito ng opportunity na linisin yung kanilang kalat. Yan yung issue dyan. Yan yung pinamukha, isa sa mga pinamukhang impormasyon dito sa harap ni Tito Soto mga kababayan. Hindi na muna natin isali si Ping kasi to be fair kay Ping, sabihin natin hindi niya alam na itong si Soto ay ginagamit lang ng Malacanang. Assuming na ang nakikita ni Ping kay Soto ay sincere itong makakuha ng accountability rin. Diba? Ito, patuloy natin mga kababayan.
po sila nagkakanlong. Hanggat hindi po ito yung binusisi natin at ang gusto po natin, ipahuli natin na lahat ng contractors, ipakulong po natin lahat ng 15 contractors, hindi po natin maayos ito. Hanggat Senator hindi Marcoleta, natin kindly wrap up because you have 5 seconds left. 5 seconds na Salamat lang, po, mga Mr. kababayan. Chair. Yeah. Gusto ko po kayong tulungan, no, as an aside, no, sa inyong tanong kanina na gusto niyo malaman kung sino-sino pa yung napadala na o na-operan. Gusto ko pang ilagay sa record, ako po, 18 taong naging senador, never po ako na-operan na magsingit sa National Expenditure Program. Taas na po ako dyan, sasabihin ko, wala po ako natatanggap na offer. Ewan ko kung bakit. Ako rin po, bakit hindi po ako natetext na gano'n? Nagtataka rin po ako eh. Anyway, Senator, Ulit na, stop na muna natin dyan mga kababayan, ha? Kasi, yung sinasabi lang insertions, or basically, tinatawag nilang amendments mga kababayan, again, agree ako na wala talagang issue dyan, ha? Kasi nga, yung mga district congressman, alam nila kung anong mga nangyayari sa kanilang lugar. Ha? Alam nila kasi sila yung nandyan, sila yung bumibisita. Alam nila na itong lugar na ito bumabaha, ito kailangan ng ayusin. So most likely kasi demand niya ng residente nila, distrito nila, sila yung nag-i-insert. Oh, insert ito. Anong pwedeng baguhin dyan? Insert ito, 'di ba? Unfortunately mga kababayan, titignan na lang sana kung itong mga proyekto na itong mga in-insert or mga in-insert sa NEP, kung sinong mga nag-insert dyan, kung maayos pagkakagawa, hindi substandard, kung hindi goes, at iba pa, di ba? Kasi to be fair din kay Cathy Cabral, mga kababayan, pinalalabas dito na automatically yung text niya kay Senator Tito Soto, automatically, masama yon. Diba? Pinapalabas dyan. Pero, sa isang video natin mga kababayan, I think live yun, inanalyze natin yung laman ng mensahe. Nakikita natin na mukhang hindi lang first time nag-message ni Yussi Cabral kay Tito Soto. In fact, may tawagan nga sila. May tawag si Tito Soto kay Yussi Cabral, di ba? May endearment. At may assumptions or may pagkaintindihan na sa mga terms na ginamit. Sabi ko, Yussi Cabral, kapag may imbitahan ka dyan sa Senate Blue Ribbon Committee, print mo na lahat ng text mo sa lahat ng mga senador na tinext mo or mga congressman para hindi ka ilalaglag. Lalong-lalo na dyan sa kay Tito Soto. Kung may text ka dati, kung may text ka last year, 2 years ago, 10 years ago, print mo na, sali mo na para magkaalaman. Kasi pinapalabas, sinisiraan siya, si Cathy Cabral, na yung text niya ay masama kaagad. Kasi nga mga kababayan, yung laman ng message ay, mukhang may bakante dito, ganitong amount, 500. Kailangan ma-fill in yan. So kailangan, makapasok pa ng project sa NEP para magamit talaga yung proyekto. Di basically, walang problema sa insertions. Tapos i-evaluate pa yan ng DBM. Ang issue dyan mga kababayan, kung sinong mag-a-approve. Dadaan yan ng Senate, Congress hearing, i-approve niyan sa BICAM, tapos i-approve ng Pangulo. So ngayon, magkakaroon ba ng issue or wala? Goes ba? Or substandard pa. Di ba? Dapat dun sa ng direksyon. Yun nga mga kababayan, pinapatagal ang hearing dito. Dito, pinapakita ni Senador Marcoleta, mga kababayan, na nandoon na sana sila kasi 3 hearing pa lang, identified na sana yung iilan. Galing pa lang sa iisang kontraktor. Identified na kung anong problema ng system sa DPWH, yun nga, mga maling coordinates ang ginagamit kasi anong tawag yun doon sa sinabi niya kanina, yung mga initials lang na hindi pa kilala ng bagong secretary. Di ba? Para sana, pagkatapos ng Blue Ribbon Committee hearing, yan yung baguhin nila. Gagawa sila ng batas para dyan. Then, yung issue sa mga na-discovery nilang
ginagawa ng DPWH engineers, mga employees, file ng kaso. Submit doon. Tapos, punta na dito sa mga malalaking isda para talaga maturuan ng leksyon. Pero ito, ano nangyari mga kababayan? Unfortunately, wala tayong masahan. Ako, honestly, tignan niyo sa balita ngayon kung anong mga binabalita. Sa mainstream media, wala lang, paulit-ulit lang. Si Bryce, ganito yung sinasabi, kinontra ni Alcantara, si Alcantara na contempt, si Diskaya na contempt, yan lang. Di wala nang bagong impormasyon na lumabas. Ito, si Sims, ginamit yung license nila. Di ba? Alam na yan. Alam na natin yan. Yan talaga, may mga kasalanan. File ng kaso. Proceed na. Ubos yung 7 hours. Walang kwenta yung takbo ng hearing. Yun nga, binibigyan natin ng chance yung mga involved dito na makawala. At ito, yung Congress nagpalit ng liderato. Umalis na si Tamba. And most likely mga kababayan, hindi lang umalis sa House of Representatives. Mukhang umalis yata ng bansa na rin. Kasi, kanina, iilang mga kongresistang tinanong, saan pumunta si Martin Romualdez pagkatapos niyang mag-speech? Anong sagot ng mga kongresista, mga kababayan? Hindi nila alam. Tanong, dumalo ba siya? Bumoto ba siya? Hindi rin. Wala na nakakaalam ngayon kung saan na pumunta si Tamba. Yet mga kababayan, alam nating lahat, may 2 jet si Tamba, may luxury chopper. Di ba? Assuming, nag-file ng leave of absence yan, sa tingin nyo, natutulog lang yan sa bahay nila? Dito sa Pilipinas, ha? Sa tingin nyo, natutulog lang sa bahay nila? Dito sa Pilipinas? Sa Leyte? Sa tingin nyo, hindi yan umalis ng bansa? Or hindi yan aalis ng bansa? Kasi pinatatagal pa, pinaikot-ikot pa. Unfortunately mga kababayan, ayaw ko man itong sabihin, pero ang nakikita ko dito talaga, yung pagpalit nila, mukhang na-confirm natin na yung pagpalit nila kay Chis Escudero bilang Senate President at dito kay Marcoleta bilang Chairman ng Blue Ribbon Committee mga kababayan, mukhang may hidden agenda talaga Again, ayaw ko mang sabihin yan to be fair kay Ping Lacson mga kababayan. Mukhang iba talaga kahit sinasabi ni Tito Soto na aso niya si Tamba or tuta niya si Romualdez, mukhang baliktad mukhang iba talaga. And of course, parang ang hearing dito sa Blue Ribbon Committee parang naging hearing na rin ng House of Representatives mga kababayan. So pag ganyan, yung House of Representatives may plano ng tumigil kasi ibigay na, ipaubayan na lahat dun sa ICI, then most likely, itong hearing dito sa Senate, doon na lang sana. Para hindi na masayang yung oras ng mga senador natin. Okay? So again, comment nyo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito sa ating mga nakikita sa takbo ng, again, live po tayo ngayon. Okay? So dito na lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin. And then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.